chapter 6. Galatia chapter 6. Sa mga nanay po na nasa likod, alam po namin na mahirap po ang merong maliit na bata na inaalagaan. Kung kailangan niyo po ng tulong, meron po tayong mga kapatid dyan na willing pong tumulong. Kung meron pong karamdaman si baby at hindi po makontrol ang kanyang ingay, meron po tayong speaker na nasa labas. Pero as much as possible, yung mga bata po ay kasama sa ating pagsamba. Ito po ang iniutos po ng salita ng Panginoon. Buksan po natin sa Galatia chapter 6. Seven to 10. Talagang nagre-require po ng training pagdating sa mga bata. Kailangan silang i-train na sa bahay. At ang magandang gawin pong training ground yung family worship. Ang training po ay ginagawa sa bahay, hindi po sa church. Sa bahay po. Galatia chapter 6 verses 7 to 10. Okay, basahin po natin at pagkatapos ay dadako po tayo sa panalangin. Galatia chapter 6 verses 7 to 10. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang hiyasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, corruption. Subalit ang naghahasik sa espiritu, mula sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan, eternal life. At huwag tayong manghinawa, mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Tayo po ay mag-pray. Kinikilala po namin, Panginoon, sa aming mga sarili, napakahirap na maunawaan, i-apply ang mga ito sa aming mga buhay. Sa iba't ibang level ng maturity na meron kami, Panginoon, sa iba't ibang sitwasyon na kinaroroonan ng bawat isa sa amin, tulungan mo po kami, maging gracious at merciful ka, Panginoon, na mangusap ka at i-apply mo ang iyong salita sa aming mga buhay. Iangat mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. I-grow mo ang iyong church sa wangis ng aming Panginoong Yesus. At ang iyong mabuting balita, Panginoon, ay magdulot ng kaligtasan sa mga taong wala pa sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa chapter 6 ng Galatia, si Apostol Pablo po ay tapos na sa kanyang pinaka-tema na i-rebuke ang mga false teachers dahil sa kanilang maling gospel na tinuturo. Sinasabi nila na hindi sapat ang pananampalataya kay Jesus para maligtas ang isang tao. Kailangan dagdagan ng mabuting gawa. Kailangan dagdagan ng pagsunod sa mga kautusan ni Moses. At ito ang maling katuruan, false gospel,
na nirebuke na ni Apostol Pablo sa kanyang buong sulat sa Galacia. At kasama din sa kanyang mga nirebuke ang mga Kristiyano sa Galacia na in-embrace ang maling katuruan na ito. At bago magtapos si Apostol Pablo sa kanyang sulat, meron siyang iilang exhortations, admonitions sa mga Galatians. Ang isang epekto kasi ng false gospel na in-embrace po ng mga Galatians ay sumagana ang gawa ng laman. Ang karumihan, alitan, pagtatalo, pagkamakasarili, at marami pang mga kasalanan. Kaya naman sa chapter 5 ng Galatia, hinalintulad ni Apostol Pablo ang buhay pananampalataya sa isang labanan. Ang espiritu ay laban sa laman, kaya ang sabi ni Apostol Pablo, lumakad kayo sa espiritu. Sa mga bersikulo na ating pag-aaralan, hinalintulad naman ni Apostol Pablo ang buhay pananampalataya sa isang nagtatanim. At mayroong dalawang klase ng lupa na pwedeng taniman ng isang mananampalataya. Ang una ay sa laman at ang pangalawa ay sa espiritu. Ginamit ni Apostol Pablo ang isang agricultural principle upang encourage sa mga Galatians na lumakad sa kalooban ng Panginoon, lumakad sa espiritu. Ang prinsipyong ito ay anumang hihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Prinsipyo ng sowing and reaping. Ano man ang ating itanim, iyon ang ating aanihin. Sa Genesis chapter 8 verse 22, sabi ng Panginoon pagkatapos ng flood na mananatili ang prinsipyo ng sowing and reaping. Ang isang magsasaka na gusto niyang umani ng palay, kailangan siyang magtanim ng palay sa kanyang lupa. Kung hindi siya magtatanim, wala siyang aanihin. At ang kanyang pag-aani ay nakadepende po sa kanyang pagtatanim. Kung ano ang nature, kung ano ang quantity at quality ng binhi na ating tinanim, yun din ang nature, quantity at quality ng ating harvest. Kung magtanim tayo ng mais, aani tayo, hindi palay. Mais ang aanihin natin. Kung mababang klase ng binhi ang ating gagamitin sa ating pagtatanim, mababang klase din ang magiging harvest natin. Kung kakaunti lamang ang ating itanim, kakaunti rin ang magiging harvest natin. Ang prinsipyo ay simple. Kung ano ang itinanim natin, iyon ang aanihin natin. Ang harvest po ay hindi nakadepende sa mga umaani, sa mga reapers. Ang harvest nakadepende yan sa mga nagtatanim. Ang prinsipyong ito, ang sowing and reaping principle, alam niyo po ba, ito ay totoo din pagdating sa moral at spiritual life natin. Sa kung papaano po tayo dinisenyo ng Panginoon, sa kung papaano po dinisenyo ng Panginoon ang ating buhay pananampalataya na tayo po ay mga moral beings na accountable sa bawat action, sa bawat decisions na ginagawa natin, ang sinasabi po sa atin, sa bawat itinatanim natin, siguradong meron itong kaakibat na harvest. Ang main purpose ni Apostol Pablo ay para i-encourage ang mga Galatians. At ganun din sa atin upang i-encourage tayo na magpatuloy na lumakad sa Espiritu, sumunod
sa kalooban ng Panginoon, especially kapag nadi-discourage tayo o kaya napapagod tayo sa ating ginagawang paglilingkod. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag nating kalimutan, sa bawat itinanim natin para sa pangalan ng Panginoon, siguradong magkakaroon tayo ng ani, harvest. At in-apply ito ni Apostol Pablo sa ating paglakad sa kabanalan at pangalawa, sa ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa verse 8, basahin po natin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Pinapakita ni Apostol Pablo ang contrast. Una, ang pagtatanim sa laman. Pangalawa, ang pagtatanim sa espiritu. Ang ibig sabihin ng laman dito, ito po yung unregenerated part natin, tayong mga mananampalataya. Ito yung tinatawag na indwelling or remaining sin sa atin. Ito yung part natin na gustong magrebelde sa kalooban ng Panginoon. Ito yung part natin na tumatalikod sa kalooban ng Panginoon. Ang espiritu naman dito ay tumutukoy sa bagong spiritual life na itinanim ng Holy Spirit sa atin. Kaya tayo nanampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan. Sa isang taong wala kay Jesus, iisa lang ang meron siya. Ito ang laman. Ang isang mananampalataya, meron siyang espiritu at meron din siyang laman. Meron siyang bagong buhay at meron din siyang lumang buhay. Sa isang wala kay Jesus, ang meron lang siya ay laman, kasalanan. Ang lahat ng meron siya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ay nagre-rebelde sa Panginoon. Kahit ang kanyang mga mabubuting gawa ay expression ng kanyang kagustuhan na makontrol ang Diyos at makontrol ang ibang mga tao sa kanyang paligid. Ang tanging pag-asa ng isang taong wala kay Jesus ay bigyan siya ng bagong buhay spiritually. Ma-born again siya. At kapag siya ay nagkaroon ng bagong buhay, makikita niya na siya ay makasalanan, papunta sa impyerno, at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya magdidepende lamang siya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan. Kaya naman ang ganitong pananampalataya nagre-require ng new life. Sa isang mananampalataya, nag-i-exist ang bagong buhay na ito na binigay ng Holy Spirit kasama ang lumang buhay, ang remaining sin sa atin. Kaya sa chapter 5, ang sabi nga, merong labanan ng bagong buhay at lumang buhay natin. At sa ating teksto na pag-aaralan ngayong umaga, sinasabi sa atin, magtanim tayo, hindi sa lumang buhay, hindi sa laman, kundi sa espiritu, sa new life na meron tayo. Sa Galatia chapter 5 verse 24, sinasabi ni Apostol Pablo, kailangan nating i-crucify ang ating sinful nature. Dahil sa influence ng maling katuruan sa Galatia, ang isang epekto po nito ay sumagana ang maraming kasalanan sa kanilang congregation sa buhay ng mga Galatians, na ito ay bunga ng false gospel na kanilang in-embrace. Kaya ini-encourage ngayon ni Apostol Pablo ang mga Galatians, magtanim kayo sa espiritu at hindi sa laman. At kapag kayo ay nagtanim sa laman, magbubunga yan ng kasiraan, ng corruption, ng spiritual decay, decline, spiritual harm. Nilalang tayo ng Panginoon na
responsible human beings. Kaya merong consequences ang bawat decisions natin, ang bawat actions natin, ang bawat isipin natin. May kasabihan, magtanim ka sa iyong isip, mag-aani ka ng gawa. Magtanim ka ng gawa, mag-aani ka ng habit. Magtanim ka ng habit, mag-aani ka ng karakter. Magtanim ka ng karakter, mag-aani ka ng destiny. Ang ibig sabihin po, merong consequences ang bawat gawin natin, bawat isipin natin, bawat decisions na ating gagawin sa mundong ito. Kung piliin nating hindi mag-spend ng time sa Word para i-examine ang ating sarili, i-meditate ang Word, i-mortify ang flesh, ang ibig sabihin, nagtatanim tayo sa laman. Kapag nagtanim tayo sa laman, kalupa na ng kamukha ng nangyari sa mga Galatians, na sumagana ang maraming kasalanan, ang mangyayari sa atin, uubusin natin ang ating maraming oras at lakas sa kung papaano i-deal natin ang maraming kasalanan sa ating mga buhay. Mararanasan natin ang burden at misery kasi nagtanim tayo sa laman. Kung piliin po nating tumingin sa mga madalaswang larawan, magbubunga yan ng kalaswaan sa ating isip at sa ating gawa. Nagtanim tayo sa laman. Kung nagtanim tayo ng galit sa ating kapwa, magbubunga yan ng bitterness sa ating puso at masisira ang ating capacity na mahalin at paglingkuran ang ating kapwa. Kung piliin natin na palaging iuna ang ating kapakanan bago ang iba, magiging makasarili tayo at masisira ang kapasidad nating maging servant. Kapag sa ating mga relationships, hindi tayo nagiging sincere at honest, magbubunga yan ng loneliness kasi wala nang maniniwala sa atin. Kung magtanim tayo ng inggit sa ating kapwa, magbubunga yan ng bitterness at masisira ang capacity natin na i-enjoy kung anuman ang meron tayo at i-enjoy ang success ng ibang tao. Ang ibig sabihin po, sa buhay pananampalataya, hindi tayo helpless victim. Yung bang masabi natin na wala tayong magagawa kasi nandito tayo sa isang mahirap na situation, hindi po. Hindi po. Sa anumang kasalanan na gawin sa atin o sa anumang sitwasyon na pwede nating mapasukan, kontrolado man natin o hindi, palaging meron tayong choice na gawin kung ano ang tama dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu. At sa kung papaano tayo mag-respond sa iba't ibang situation kung saan tayo nilalagay ng Panginoon, either nagtatanim tayo sa laman o nagtatanim tayo sa Espiritu. At kapag nagtanim tayo sa laman, ang sabi ni Apostol Pablo, mararanasan natin ang kasiraan. Spiritual decay, spiritual decline. Masisira tayo. So ang ibig sabihin, anuman ang kalidad ng spiritual life natin, kasalukuyan, anumang misery o paghihirap ang ating nararanasan kasalukuyan, yun po ay ang pinakaugat nito ay dahil nagtanim tayo sa laman. Pero hindi po natin kailangan magtanim sa laman. Subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang pagtanim sa Espiritu, ito ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon sa tulong ng Holy Spirit. Ito ang pag-cultivate natin sa new life na ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Sa puso natin nagmumula ang bukal
ng buhay. Ang pagtatanim sa Espiritu, ang ibig sabihin, nag-uumpisa yan sa ating puso. Kaya napaka-importante ng ating regular daily devotion na araw-araw ay binabasa, minemeditate natin ang Word of God at base sa ating nabasa, ini-examine natin ang ating sarili. At anuman ang kasalanan na i-reveal ng Holy Spirit sa atin, ay nagre-repent tayo. At anuman ang nire-reveal ng Panginoon patungkol sa kanyang attributes, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mercy, ay sa pamagitan ng Holy Spirit ay nag-worship tayo. Sa ganitong paraan, namamatay ang kasalanan at nagkakaroon tayo ng power ngayon, spiritual power, dahil nag-worship tayo. Kamukha ng sabi po natin, ang issue sa Galatia, hindi lamang po false teaching. Ang issue dito ay ang bunga ng false teaching. Sumagana ang kasalanan. Ito po ang mangyayari. Kapag tayong mga mananampalataya ay tumigil sa pagsamba araw-araw sa Panginoon, mag-umpisang lalakas ang power ng laman ng sin sa ating mga puso at ang manifestation niyan ay maraming kasalanan sa ating gawa, sa ating mga buhay. Kaya ang malaking trabaho ng isang mananampalataya, alam niyo po ba, wala po sa ministry. Wala tuwing nag-gather tayo. Wala sa Marcos Village at wala din sa J. Ang malaking trabaho ng isang mananampalataya ay araw-araw umuupo siya sa paanan ng Panginoon, binabasa niya ang salita ng Panginoon, ini-examine niya ang kanyang puso upang mag-worship siya sa Panginoon. At ito ang nagbibigay ng life, ng strength sa new life na meron tayo. Pabayaan natin ang ating daily devotion, lalakas ang power ng laman. Nagtatanim tayo sa laman. At kapag tayo po ay nag-worship araw-araw, at araw-araw din nagsisikap tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon, alam niyo po ba, mas lalong mag-i-increase ang capacity natin na mag-worship sa Panginoon. Paano? Kapag tayo po ay sa ating daily devotion, nag-worship tayo, at sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, nagsisikap tayong i-apply kung ano ang natututunan natin, alam niyo po ba, ang Holy Spirit, i-bless ang ating ginagawa. Ano ang gagawin niya? Bibigyan pa niya tayo ng additional light, na this time, mas lalong magiging totoo sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang theory. At nararamdaman mo ngayon ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang mercy, ang kanyang grace, ang kanyang wisdom. Kaya nag-i-increase ngayon yung capacity mo na mag-worship sa Panginoon. At ito po ay isang cycle na kapag tayo ay nag-worship at nagsisikap na mag-obey, nag-i-increase at pa-increase ng pa-increase ang strength ng ating spiritual life. Ito ang tinatawag na pagtatanim sa Espiritu. Kapag nagiging instrumento tayo ng Panginoon upang maging visible ang love and unity sa Iglesia, ito po ay pagtatanim sa Espiritu. Kapag ang isang pamilya ay nagsisikap na magkaroon ng family worship araw-araw, ito po ay pagtatanim sa Espiritu. Kapag ang asawang lalaki ay nagsisikap na mahalin ang kanyang asawang babae, kagaya ng kung paano ang Panginoong Yesus minahal niya ang kanyang iglesia, ito po ay pagtatanim sa Espiritu. Ganon din sa asawang babae, kapag siya ay nagsisikap na respetuhin at mag-submit sa leadership ng kanyang asawang lalaki, ito po ay pagtatanim sa Espiritu. At ang magiging bunga po nito ay, ang sabi po, mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Tama, ang tinutukoy dito yung eternal life sa future, na fully ma-realize po natin at may experience natin ang lahat ng gospel blessings na nakamit ng Panginoong Yesus. Wala nang kasiraan, wala nang kasalanan, wala nang kamatayan. Pero alam niyo po ba, ngayon pa lamang,
mararanasan na natin ang eternal life. Ang eternal life, ito ang buhay ng Panginoon na pinaparanas sa atin. Kapag tayo ay nagtatanim sa Espiritu, mararanasan natin ang joy ng ating kaligtasan. Ano ang ibig sabihin ng joy? Yun bang tayo po ay masaya? Anuman ang ating kalagayan, anuman ang meron o wala tayo po ay masaya. At ang kasiyahan natin ay nagbibigay ng pleasure at satisfaction sa ating kaluluwa. Nagbibigay ng meaning at purpose sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng assurance sa pag-ibig ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, anumang pagsubok ang ibigay sa atin ng Panginoon, malinaw at totoo sa atin na ito ay galing sa pag-ibig ng Panginoon. Malinaw sa atin na ginagawan tayo ng pabor ng Panginoon. Kaya magsasubmit tayo sa Panginoon kasi totoo sa atin. Meron tayong assurance sa pag-ibig ng Panginoon. Totoo rin sa atin ang hope ng resurrection. Ang ibig sabihin, anuman ang karamdaman, kahit kamatayan, kaya nating harapin ng merong joy at confidence dahil nakatingin tayo sa resurrection ng Panginoong Yesus. At dahil nag-resurrect ang Panginoong Yesus, tayo ring mga mananampalataya ay merong naghihintay na resurrection sa atin. Kaya naman sa ating mga Kristiyano, ang kamatayan ay entrance, papasok sa langit. At ang mga ito ay mararanasan natin ngayon pa lamang kung tayo ay magtatanim sa Espiritu. Sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6, basahin ko po. At ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang kalidad at degree ng eternal life na mararanasan natin sa mundong ito ay nakadepende sa quantity ng pagtatanim natin sa Espiritu. Si John Stott, meron siyang napakagandang comment. Ang sabi niya, maraming mga Kristiyano, sabi niya, nagtatanim sa laman araw-araw. At nagtataka sila kung bakit hindi sila nagiging banal. Ang sabi niya, ang holiness, ang joy, contentment, satisfaction, ang sabi niya, ito ay isang harvest. Umaani ka na. Kasi meron kang itinanim. Ngayon, kung wala ka namang itinanim, wala kang aanihin. Ang problema, ito po ang problema sa ating mga mananampalataya. Wala naman tayong itinanim sa Espiritu, pero nag-expect tayo ng harvest, na eternal life. Imposible. Kaya ito ang purpose ng verse 7. Sabi nga, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Ganito po ang main problem na dinidil po ni Apostol Pablo. Tayo pong mga tao, especially tayong mga mananampalataya, iniisip natin na pwede nating i-avoid o i-ignore ang sowing and reaping principle na ito. Na iniisip natin, hindi man natin sinasabi, pero sa isip natin, ganito po ang ating sinasabi. Kung magiging pabaya tayo sa ating pananampalataya, mag-grow din tayo. Posible. Kung gagawa tayo ng kasalanan, hindi naman tayo masasaktan. Hindi natin mararanasan yung epekto ng kasalanan. Kung hindi natin gawing priority ang word and prayer, magiging godly pa rin tayo. Posible. Kung hindi inorish ng mag-asawa ang kanilang relationship araw-araw, posible pa rin yung harmony. Kung hindi natin turuan at i-discipline ang ating mga anak sa salita ng Panginoon, lalaki pa rin silang maayos. Sa mga hindi mananampalataya ang kanilang kaisipan, kahit hindi ka mananampalataya kay Jesus, pupunta ka rin sa langit. Pwede. Hindi ba merong isang common
problem. Gustong i-ignore o i-avoid ang sowing and reaping principle. Na kung ano ang itinanim natin, yon ang aanihin natin. Iniisip natin na posible na magtanim tayo sa laman at ang harvest ay eternal life. Kaya ang sabi ni Pablo, pwede natin lokohin ang ating sarili. Pero hindi natin pwedeng lokohin ang Panginoon. Mananatili ang katotohanan na kung ano ang itinanim natin, yon ang ani din natin. Kung nagtanim tayo sa laman, mararanasan natin ang kasiraan. At alam niyo po ba, marami sa mga kasiraan na sinasabi ni Apostol Pablo, nararanasan na natin, hindi lang natin nakikita. Bakit? Kasi masyado tayong nasanay na mamuhay sa laman, sa kasalanan, na hindi natin ma-imagine o hindi natin ma-picture, paano ba mamuhay na nararanasan natin ang eternal life? Yung quality ng buhay na nararanasan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Ito yung sigurado na sinasabi ni Apostol Pablo. Kung ano yung itinanim natin, nagtanim man tayo sa laman o sa espiritu, merong iisang sigurado. Mag-aani tayo. Either kasiraan o eternal life. Kung alam natin ang prinsipyong ito, magiging maingat tayo sa ating pamumuhay. Dahil alam natin, merong consequences ang bawat decisions, ang bawat sabihin at gawin natin. At kung alam natin na tayo ay may hina at ignorante tayo sa maraming mga spiritual na bagay, palagi tayong nakadepende sa word and prayer. Bakit? Kasi ayaw nating magkamali. Bakit? Kasi merong time of harvest. Merong bunga ang bawat decision na ating gagawin. Isi-set natin ng tama ang ating mga prioridad sa buhay. Iunan natin ang kingdom ng Panginoon. Gagawin natin, magiging matapat tayo sa ating daily devotion sa word and prayer. Sa verse 9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Manghinawa dito ay mapagod, ma-discourage. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupay-pay. Ini-encourage po ni Apostol Pablo ang mga Galatians at tayo rin na magpatuloy tayo sa paghasik sa Espiritu. Alam po natin ito. Ang buhay pananampalataya ay nagre-require ng hard work. Tayo po na nasanay sa instant na kung ano ang nais natin, agad-agad makuha natin. Alam niyo po ba, pagdating sa ating pagtanim sa mga bagay na espiritual, merong delay. Merong delay sa pagitan ng pagtatanim at pag-aani. Hindi po natin sinasabi na ngayon tayo nagtanim ay ngayon din ang harvest. Hindi po. Sinasabi po na si William Carey, na isang missionary sa India, alam niyo po ba, after 7 years, doon pa lamang siya nakakita ng first convert. Pagkatapos pa lang ng 7 years na pagpipreach niya ng gospel, doon pa lamang merong nanampalataya ng isa. Sa Marcos Village, ilang taon na po tayo? 4? Merong sinasabi, si John Flavel na isang Puritan na nag-preach ng isang sermon. At sa kanyang audience, merong sinasabi na pagkatapos ng 80 years, naalala niya yung sermon na pinreach ni John Flavel, siya ay na-convert.
siya ay naligtas. So yung harvest, pagkatapos pa lang ng 80 years. At ito po ay nagiging pabigat sa atin dahil hindi natin nakikita yung harvest agad-agad, yung ani. Kaya napakadali ang ma-discourage, napakadali ang mapagod. Nagre-require ng maraming sacrifices ang paglilingkod at pagiging matapat sa Panginoon. Kasama pa dyan ang ating personal struggles sa kasalanan. Kaya madaling ma-discourage, madaling mapagod. At alam ito ni Apostol Pablo. At ito ang dinidil ni Apostol Pablo. Kaya pansinin po natin, experience natin ito bilang mga mananampalataya. Sa isang ministry, madali ang mag-umpisa na marami ang nag-i-involve at masigasig na nag-i-involve. Pero maghintay ka lang ng kaunting panahon. Iilan na lang ang may iwan. Experience natin yan. Experience ng bawat mananampalataya. Napakadaling mapagod, napakadaling ma-burnout. Ang encouragement ni Apostol Pablo ay huwag tayong mapagod kasi merong araw ng pag-aani. Merong araw na mag-harvest tayo. Isang magandang illustration. Sa mga farmers na nagtatanim ng palay, ngayon po na mataas ang lahat ng bilihin, palagi silang nagrereklamo. Mataas daw ang presyo ng gasolina, mataas ang presyo ng fertilizer, mataas ang labor na binabayad sa mga nagtatanim. Pero bakit sila patuloy na nagtatanim ng palay? Kasi alam nila, kapag sila ay nag-harvest, kikita pa rin, meron pa rin profit. Gaano man kataas yung cost ng pagtatanim, higit yung harvest, merong profit. Kaya patuloy pa rin silang nagtatanim. Ganito yung gustong ipaunawa sa atin ni Apostol Pablo. Tama, mahirap ang maglingkod. Nagre-require ng sacrifice, nagre-require ng hard work ang maging matapat sa ating pananampalataya. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, merong reward. Merong araw na i-reward ng Panginoon ang bawat paghihirap, ang bawat paglingkod natin para sa Kanyang pangalan. Ang lahat ng ating temporal sacrifices para sa glory ng Panginoon ay papalitan ng eternal blessings. Hindi ba ito ang sinasabi sa parable of the talents? Yung mga naging matapat, mas lalo silang binigyan ng mas maraming responsibilidad sa glory. Hindi tayo ultimately naglilingkod para sa reward. Hindi rin po natin sinasabi na kung magiging matapat tayo, ililigtas tayo ng Panginoon. Hindi. Ang kaligtasan ay libre na ibinibigay ng Panginoon dahil kay Jesus sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang sinasabi lang sa atin na alam ng Panginoon na napakadali para sa atin ang ma-discourage. Napakadali para sa ating mga mananampalataya ang mapagod. Actually, sapat na dapat ang gospel na dahil ang Panginoong Yesus ang siyang unang nagtanim ng suffering at death at tayo ang umani ng buhay, dapat ito po ay magbigay ng joy. Dapat nag-worship tayo at ang manifestation ng ating pagsamba ay matapat na paglilingkod sa Panginoon. Pero makita po natin, masyadong generous ang Panginoon na dahil alam niya ang ating pangangailangan, nagbibigay pa siya ng additional incentive. Mayroon pang reward. Na kung tayo ay magtatanim sa Espiritu, anumang paghihirap, anumang sacrifice, anumang material na bagay ang ilaan natin para sa glory ng Panginoon, alam niyo po ba, papalitan iyan. Ang binasa natin kanina sa Roma chapter 2, gagantihan yan ng Panginoon. I-reward yan ng Panginoon. Ang ibig sabihin po, hindi natin pwedeng higitan
ang Panginoon sa pagkakalo. Hindi tayo darating sa punto na mas marami ang ibibigay natin sa Panginoon kaysa sa ibibigay niya sa atin. Palagi. At ito ang nag-encourage sa atin. Ang generosity ng Panginoon. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Huwag kang mapagod. Huwag kang ma-discourage. Merong araw ng pag-aani. I-reward ng Panginoon ang lahat. Ang lahat ng ating paghihirap para sa Kanya. Sa verse 10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Ang paggawa ng mabuti po dito ay tumutukoy sa mercy ministry. Ang pagtulong natin sa gawa at sa salita. May mga pagkakataon na mayroong mga kapatid o mga taong nilalapit ang Panginoon sa atin na kailangan ay spiritual advice. Ang kailangan ay fellowship. Ang kailangan ay prayer. O yung iba, ang kailangan ay marinig nila ang gospel sa atin. Pero meron din pagkakataon ang kailangan nila ay financial assistance. At base po sa ating experience, malaki ang temptation sa atin na makita natin yung mga taong nangangailangan na burden, pabigat sa atin. Pero pansinin po ninyo, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya't habang merong opportunity, pagkakataon, nakikita ni Apostol Pablo yung mga taong nangangailangan, yung mga taong marami ang problema, yung mga taong naghihirap na inilalapit ng Panginoon sa atin, nakikita ni Apostol Pablo na opportunity, pagkakataon na magtanim para meron tayong harvest. At darating ang araw, mawawala ang lahat ng mga opportunities na yan dahil panahon na para mag-harvest tayo. Tama, merong eternal rewards. Sa generosity ng Panginoon, nagbibigay pa siya ng additional incentives. Pero alam niyo po ba, ngayon pa lamang, kung hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti, ngayon pa lamang mararanasan na natin ang blessing ng Panginoon sa atin. Kapag nag-commit tayo, natulungan ng isang kapatid na puno ng problema, mabibigatan po tayo. Pero ang blessings na ganito, na ito po ang nagbibigay ng satisfaction sa atin. Makikita po natin na gagamitin tayong instrumento ng Panginoon para i-grow ang taong ito. Dahil hindi natin siya binitawan, mag-grow ang taong ito. At kapag siya ay nag-grow, darating ang panahon na magiging useful yan. Yung dating pabigat, magiging useful sa gawain ng Panginoon. At ngayon, siya pa yung nagkakarga ng burden ng iba. Paano nangyari yun? Dahil naging instrumento tayo sa paggawa ng mabuti sa taong ito. Ganon din sa pagtulong natin sa mga kapatid na nangangailangan financially. Kapag tinutulungan natin sila na binibigay natin yung basic nilang pangangailangan, alam niyo po ba, nagbibigay ng satisfaction sa atin na nagpapatuloy sila sa kanilang pananampalataya. Kasi namimit yung basic nilang pangangailangan. At alam niyo po ba, ito po yung additional blessing. Kapag ang Panginoon, i-bless niya ang mga taong ito na bigyan niya ng financial na kayamanan, sila din tutulong sa mga taong makita nila na mga nangangailangan. Bakit? Kasi naranasan nila yung mercy sa pamamagitan natin. Yun pa lamang, nagbibigay na ng satisfaction sa atin. At kung mag-commit tayo sa paggawa ng mabuti, alam niyo po ba, tayo rin, yung karakter natin na de-develop. Bakit napakadali para sa atin na makita na burden sila? Imbes na makita natin silang opportunity. Kasi selfish tayo by nature.
Napakadaling maghanap ng dahilan para hindi tumulong. Pero bakit hindi natin nakikita yung dahilan para tumulong? Kasi selfish tayo. At kapag tayo ay nagko-commit sa pagtulong, paggawa ng mabuti, namamatay yung pagkamakasarili natin. Nagiging kamukha natin ang Panginoong Yesus na ibinigay niya ang kanyang sarili sa cross. Hindi lang yun. Natututunan din natin, ano bang ibig sabihin ng sacrificial love? Kapag binabasa natin ang salita ng Panginoon, ang sacrificial love, ang ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino magmanampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hanggat hindi po natin maranasan na tayo mismo i-require sa atin ang sacrificial love, hindi natin maunawaan kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Kung sa kakaunting bagay na bibigatan tayo, paano kaya yung ginawa ng Panginoon para sa atin? Na ibinigay niya ang kanyang lahat, ang kanyang anak para sa atin. Kung nahihirapan tayong mahalin ang ating kapwa dahil hindi siya mabuti, hindi siya karapat-dapat, bakit ako minahal ng Panginoon? Hindi ba yun ang biyaya ng Panginoon? Kung nahihirapan akong tumugon tuwing nakakakita ako ng nangangailangan dahil hindi ako merciful, bakit ang Panginoon tumugon nung ako ang nangangailangan na ibinigay niya ang kanyang anak? So kapag gumagawa tayo ng mabuti, hindi lang nadidevelop yung character natin, nadidevelop yung grace, ang love, ang mercy, nag-worship pa rin tayo. Nag-worship tayo. Kaya nag-grow tayo. At ang ganitong pagpapala, initial pa lamang ang mga ito. Initial. Merong eternal reward pang naghihintay sa atin. Ang tanong sa atin, tuwing gumagawa ba tayo ng mabuti, nalalamangan ba tayo ng ating kapwa? Nalalamangan ba tayo ng Panginoon? Hindi. Hindi lang natin, o nakakalimutan lang natin ang prinsipyo ng sowing and reaping. Ano man ang itinanim natin para sa Panginoon, siguradong merong harvest. Siguradong merong harvest. Mahirap, mabigat, puno ng sacrifices ang pagpapatuloy natin sa pananampalataya. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa atin, ito ang encouragement, exhortation sa atin. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Tayo po ay mag-pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng wisdom, kalinawan sa aming puso't kaisipan. Napakadali para sa amin, Panginoon, na madaya kami ng aming mga kasalanan. Nalokohin ang aming mga sarili. Pero salamat sa iyong mga salita na nagre-rebuke sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, na ikaw ang unang nagtanim. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Ang aming Panginoong Yesus na nakaranas ng paghihirap at kamatayan sa krus bilang kahalili upang kaming mga nanampalataya sa Kanya, kami po ang mag-ani ng buhay na walang hanggan. At sa iyong mercy at biyaya sa amin, Panginoon, binigyan mo pa kami ng additional incentives na meron pa reward. At ngayon pa lamang, Panginoon, mararanasan na namin ang eternal life. Tulungan mo po kami na i-apply ito sa aming mga puso. Hiwalay sa gawa ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Ang lahat ng mga ito ay teorya lamang. Dadaan sa isang tenga namin at lalabas sa kabila. Maging gracious ka, Panginoon, na i-apply mo ang mga ito sa aming mga puso. Para sa glory ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po